Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ngayon ay nandito kami sa Makkah kasama ang ating mga kapatid at nagumra kami. At heto papasok tayo dito sa Safa at Marwa. Alam nyo ba mga kapatid kung ano ang istorya kung bakit tumatakbo ang mga tao? Ito ritual na ginagawa ng milyong mga Muslim na kung saan ay dito nagkaroon ng tubig. At ito ikukwento ko sa inyo para malaman ng mga kapatid natin na mga balik Islam kung ano ang istorya, kung bakit tumatakbo ang mga tao. Ito paggunita sa asawa ni Propeta Abraham na si Hajar at ang kanyang anak na si Ismael. Ang ikalawang asawa ni Propeta Abraham na si Hajar na ina ni Propeta Ismael na naging ninuno naman ni Propeta Muhammad. Kaya kung tutuusin, ang pinakabuod ng istorya na nabanggit sa Biblia ay hindi nagkakalayo sa kwentong inilalahad sa kasaysayang pang-Islam. Si Abraham ay taga Ur Caldea na tinatawag ngayong Iraq. Lumipat siya at doon nanirahan sa Kanaan o Palestina kasama ang kanyang butihing asawa na si Sarah. Doon sa point na kulay berde, doon nagkaroon ng... Si Sarah ay isang baong, hindi nanganganak. Kaya ipinasya niya na ipaasawa kay Abraham ang kanyang katulong na si Hajar. Sumang-ayon naman si Abraham sa sinabi ni Sarah, kaya naging mag-asawa sila ni Hajar at nagsama hanggang mamunga ito ng isang supling na batang lalaki. Ito ay walang iba kundi si Propeta Ismael. Heto mga kapatid, at nakikita ninyo na tumatakbo kami diyan. Yan ay kung saan diyan nagkaroon ng tubig. At nang may panganak na si Ismael, inutusan ni Allah si Propeta Abraham na patirhan niya ang kanyang mag-ina sa Paran o Makkah. Kaya inihatid ni Propeta Abraham ang kanyang mag-ina sa Paran o Makkah. At nang dumating sila doon, natagpuan nila itong walang katao-taong lugar, bulumbunduking pok na walang tubig o anumang pananim. Ito ang uri ng buhay sa Makkah sa panahong yaon. At di naglaon ay nagpaalam si Abraham kay Hajar upang iwan sila ni Ismael doon at siya ay uwi sa Palestina. At yan mga kapatid, yan yung point na kung saan ay nagkaroon ng tubig doon sa tinatakbuhan natin na may kulay berde. At uminom kami dyan, yun ang samsam, ay miracle water. At nagpahinga lang kami. At dahil nga sa pagod at uhaw, diyan muna kami nag-stay at uminom. At heto, ituloy na natin kung ano yung mga istorya na nangyari nung panahon na yon. Nang paalis na si Abraham ay nagtanong si Hajar kung bakit nga ba siya iiwan ni Abraham sa lugar na walang katao-tao, walang tubig. Subalit hindi makasagot si Abraham dahil punong-puno ito ng pagkahabag at pagkaawa sa kanyang mag-inang iiwan sa lugar na yon. Nang papalayo na si Abraham, nagtanong uli si Hajar, "Alahu, amaraka bidhalik? Ito ba'y kautusan mula sa Diyos?" Tumango lamang si Abraham at sumagot ng oo. Ibig sabihin, hindi kagustuhan ni Abraham ang lahat ng pangyayaring ito, kundi kautusan mula sa dakilang Diyos na si Allah. Inutusan niya si Abraham na iwan ang kanyang pamilya sa lugar na puno ng paghihinagpis at pagtitiis, sapagkat may plano ang Diyos sa magiging angkan ng mag-inang Hajar at Ismael. Nang malaman ni Hajar ang buong katotohanan na ito ay kagustuhan pala ng Diyos, ang nasabi lamang niya ay, ibig sabihin yun ay kung ang Diyos ay nag-utos sa iyo nito, malaking aking tiwala na hindi niya kami pababayaan. At naging panatag na ang kalooban niya. Si Abraham naman ay tumuloy na sa kanyang paglalakbay patungong Palestina na tigib ng pag-aalala ang kanyang puso. Kaya't siya'y nanalangin na lang sa Allah, inilahad ng Allah sa banal na Quran ang panalangin ni Abraham na ganito, "O Panginoon namin, pinatira ko po ang aking supling sa isang lambak na walang linang pananim, malapit sa iyong banal na tahanan nang sa ganon. O Panginoon,
kanilang maisagawa ang wastong pagdarasal. Kaya punuin mo ng pagmamahal sa kanila ang puso ng mga tao. Tustusan mo po sila ng kanilang pangangailangan upang sila ay magpasalamat. Ito ay nakasurat sa Quran 14:37. Nang makaalis na si Abraham, dinaglaon na ubusan ng tubig ang mag-inang Hajar at Ismael. Dahil di naman gaano karami ang kanilang baw na tubig at dahil sa pagkauhaw, nag-uumiyak ang batang si Ismael kaya naghanap si Hajar ng tubig. Ngunit paano kaya siya makakatagpo ng tubig sa lugar na napapaligiran ng kabundukang bato? At ayun nga mga kapatid, yung bundok ng Sapa at bundok ng Marwa. At dahil nga sa hindi niya kayang pagmasdan na lamang na ang kanyang kaisa-isang anak ay mamatay sa pagkauhaw, patakbo siyang pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok sa Makkah na kung tawagin ay bundok ng Sapa at bundok ng Marwa. 7 boses siyang patakbong pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok na iyon at naghahanap ng tubig, subalit wala siyang makitang balon o tubig kundi ang tuyong bato. At disyertong lupain ang kanyang natatanaw doon. Magkaganon pa man, hindi niya mapigilan ang kanyang sariling pumarito sapagkat iyon lang ang kanyang kayang gawin dahil nagbabaka sakali siyang makakita ng daraan na manlalakbay. At dahil sa pangyayaring ito, ginawa ng Allah na maging kabilang sa ritual ng mga Muslim sa pagsasagawa ng Hajj ang mabilisang paglalakad na pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok na ito, ang bundok Sapa at ang bundok ng Marwa. Kaya yan mga kapatid, ay tumatakbo tayo diyan ng 7 beses bilang pag-alala sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ng ina ni Ismael na si Hajar sa pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. At habang nasa ganong sitwasyon si Hajar, biglang dumating ang isang anghel naman mula sa Diyos. Ito ay si Anghel Gabriel. At sinabi niya kay Hajar, huwag kang mag-alala dahil hindi kayo pababayaan ng Allah. At ang anak mong iyan, kasama ng kanyang ama, sila ang magpapatayo ng tahanan ng Allah sa lupaing ito. At hinukay ng anghel na iyon ang lupa sa pamamagitan ng kanyang dalawang pakpak at bumukal doon ng isang malinaw at malinis na sariwang tubig. At yun ay tinatawag ngayong tubig Zamzam na kung saang milyong-milyong mga Muslim ang umiinom diyan sa araw-araw ng paghajj at ito'y hindi nauubos. Sapagkat ang bukal na Zamzam sa Makkah ay hindi karaniwang bukal lamang, bagkus ito'y bukal na himala ng Diyos sa kanyang banal na lugar sa Makkah, na siyang tanda ng kanyang pagpala sa mag-inang Hajar at Ismael, siyang ninuno ni Propeta Muhammad. At iyan ang simula ng mahimalang tubig sa Makkah, ang tubig Zamzam mga kapatid. Gawa ng malinaw na tubig na iyon, dumating ang mga ibon galing sa iba't ibang lugar at nang makita ng mga tao mula sa kalapit bayan ng Makkah na nagtitipon-tipon ng mga ibon doon, naginala sila na may tubig sa lugar na iyon. Kaya ang tribong Jorham na isa sa mga tribo ng mga Arabo noon na malapit sa Makkah ay naghikayat na pumunta doon. Natuklasan nilang walang ibang tao doon kundi ang mag-inang Hajar at Ismael lamang. Mabubuti at magagalang ang mga tribong Jorham kahit na may kakayahang silang agawin at angkinin ang tubig na iyon. Subalit din nila ito ginawa sa mag-ina. Bagkus, humingi sila ng pahintulot kay Hajar at sinabing nais nilang manirahan sa lugar na iyon. Kung mamarapatin lamang nila at nag-alok pa sila ng bayad o anumang tulong sa mag-inang bilang kapalit, pagpapahintulot ni Hajar sa panirahan nila doon, ayan, at ayan nga ay tumatakbo tayo dyan. Yan ay ritual na kung saan ay nagkaroon ng tubig dyan. Yan yung mahimalang tubig sa Makkah, ang tubig Zamzam. Ayan mga kapatid. At ayan nga ay paggunita at pag-alala sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ng ina ni Ismael na si Hajar sa pagsunod niya sa kautosan ng Diyos mga kapatid. At tumatakbo tayo dyan ng 7 beses at pabalik-balik sa bundok na Sapa at Marwa. At bilang ritual ng mga Muslim sa pagsasagawa ng Hajj, ayun nga at mabilis ang paglalakad ng pabalik-balik
sa pagitan ng dalawang bundok na ito. At ayan mga kapatid, at kaya ginagawa natin yan ay upang pag-alala sa ginawa ng ina ni Ismail na si Hajar, at ang pag-alala at pagtitiis sa sakripisyo na ginawa ni Hajar na ina ni Ismail, at pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Ayan mga kapatid, at maraming salamat sa panonood, at heto at naikwento natin at naibahagi itong ating kaalaman sa Islam sa mga kapatid natin dyan na mga balik Islam. Ayan ang istorya ng kung bakit tumatakbo ang mga tao, ay ito'y paggunita sa asawa ni Propeta Abraham na si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail. Ayan mga kapatid, kaya tumatakbo tayo dyan at 7 beses tayong umiikot. Ito ay paggunita sa asawa ni Propeta Abraham na si Hajar at ang kanyang anak niya si Ismail. At heto mga kapatid, napakasarap niya nagagamot yan sa lahat ng mga sakit. Bisa nitong Zamzam na ito. Ito ay napaka sarap at napaka tamis. Ito ay miracle water. At anumang mga sakit na dinaramdam ninyo ay gagaling dito sa na to, sa tubig na ito, ang tinatawag nilang Zamzam. Ayan mga kapatid, at uminom tayo at Sabaw ng buo matamis. sa paglalakad at napagod po tayo. Ayan mga kapatid, maraming salamat uli. At sana nagustuhan ninyo ang aking buod at pagkwento kung ano ang istorya ng Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.